Dahil sa walang tigil na pag-ulan, ang mga tanim na palay ay humapay. Tama nga ang sabi ng marami, panahon ang isa sa pinakamalaking kalaban ng ating mga tanim. Kaya naman napapanahon na siguro na kailangan natin ng biotechnology sa agrikultura ngayon. Ano nga ba ito? Halina't panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo. Hello mga bishi! Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, eto nga't ang mga palayan dito sa amin ay parang sapa na. Nag-aapat na araw na kasing tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, kaya naman yung mga palayan ay lumubog talaga sa tubig. Yung pilapil nga ng tubigan ni na mama ay nag-wash out, kaya naman uulit na naman ng pagpapatrabaho. Pero ang mas nakakapanglumo talaga dito mga bishi ay yung mga pananim na palay na mura pa pero humapay na. Tingnan nyo mga bishi, yung tanim na palay ni na Lola Nene, mura pa or medyo hilaw pa yung kanilang palay pero yung ibang kasamahan nito ay humapay. Dahil nga yan sa walang tigil na pag-ulan. Sa loob nga ng kalahating taon na pagbablog ko tungkol sa mga pananim na palay, paulit-ulit kong naririnig sa mga magsasaka na ang kalaban talaga ng kanilang mga tanim ay yung panahon. Kapag kasi sa panahon ng tagtuyot, ang kalaban naman ng ating mga palay ay yung damo. Pero kapag tag-ulan naman, yung mga kuhol o kaya naman yung paghapay ng mga palay ang kanilang pinuproblema. Nasa humigit kumulang 3 hektarya nga itong tanim na palay ni Lola Nene at halos kalahati nga dito ay humapay. Kapag ganito pa naman daw humapay, yung mga bunga nito ay nangingitim. Pag ganun pa naman daw ang nangyari, ang presyo kapag ito ay inani ay bumababa. Mayroon nga daw nangyari na yung kanilang karatig ay inani dahil nga humapay na tapos nangitim. Alam nyo ba mga bishi na nung kinilo na siya at ibibenta na kukunin ng trader, kada kaban ay binabawasan ng 3 kilo. Halimbawa, 50 kilos per kaban yung kanyang inani, pero kapag kinuha na ito ng trader, magiging 47 kilos na lang kasi nga yung palay ay nangitim na. Binabawasan yun mga bishi, kaya naman mas lalong lumulubog or nalulugi yung ating mga magsasaka. Tingnan nyo mga bishi, mayroon ako nakitang palayan dito sa amin na sobrang mura pa talaga niya, pero tignan nyo, humapay na. Sobrang dami nga din niyang tubig at saktong nagvi-video nga ako dito, nakita ko si Ma'am Mena Kumiya. Kasalukuyan nga siyang naglalagay ng gamot para sa mga kuhol kasi nga napuno ng tubig yung kanyang palayan, kaya naman ang tendency sobrang dami daw talagang kuhol. Tinanong ko nga siya kung halimbawang ang isang palay ay humapay kahit mura pa, kaya pa ba siyang ma-recover? Ang sagot nga niya sa akin ay kaya pa naman daw, pero yun nga lang kapag inani na sobrang maipa. Tinanong ko nga din siya kung pabor ba siya na dapat magkaroon tayo ng mga variety ng palay na mayroong mataas na resistensya laban sa peste, sakit at hindi magandang kondisyon ng panahon. Siyempre naman, oo, matibay sa tumbahan, sa habayan. Lalo kung maulan nga, may tubig ang ilalim. Tapos pa yung palay mo. Tapos, nangyari sa akin dito yan. 130 ang variety ko. Ganyan pa lang o bagong nalabas. Yung kay Kuan, kay Enteng. Ano pong nangyari? Hapay siya. Tapos wala pang bunga, wala pang laman. Maberde pa lang. Ano po yun? Wala na. Wala nang, hindi naman pa. Maipa. Ipahin ang halos di na tumaba. Kaya ang hina ng ani ko dito. Alam nyo ba mga bishi na ang biotechnology ay isang larangan ng agham na gumagamit ng mga biological na proseso, organismo o sistema upang makabuo ng mga produkto at teknolohiyang makakatulong sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Pamamagitan nga ng mga genetically modified rice varieties, napapataas ang resistensya ng palay laban sa peste, sakit at hindi magandang kondisyon ng panahon gaya ng tagtuyot o pagbaha. Dahil dito, mas tumataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Dahil nga din sa biotechnology, mas magkakaroon ng mababang gastos pagdating sa produksyon. Dahil sa mga biotechnological innovations, nababawasan ang pangangailangan sa paggamit ng pesticides at pataba na nagresulta sa mas mababang gastos sa magsasaka. Mayroon nga din itong proteksyon laban sa pagbabago ng klima. Ang biotechnology kasi ay nagdudulot ng mga uri ng palay na mas matibay sa mga hamon ng pagbabago ng klima tulad ng labis na init o ulan. Sa kabuuan nga mga pishi, ang biotechnology ay nagbibigay ng mas produktibo at mas sustainable na pamamaraan sa pagsasaka ng palay. Nakapakipakinabang para sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura. Ito nga ay nakabase sa biological sciences, ngunit pinagsasama-sama rin ito ang iba't ibang larangan tulad ng chemistry, engineering at information technology upang lumikha ng mga bagong solusyon at teknolohiya para sa mga hamon sa lipunan, kalusugan at kapaligiran. Sobrang dami na nga natin ngayong nakikitang innovations pagdating sa pagsasaka.
Kaya sana talaga magkaroon ng mga binhi na kayang mabuhay kahit na baha o matatag sa matinding init at tagtuyot. At sana din pabilis ang paggawa ng mga scientist para makatulong agad ito, at sana din masuportahan ng gobyerno tayong mga magsasaka. Napapanahon na siguro ang paggamit ng biotechnology, lalo na sa hirap ng mga hamon ng pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, kaya nating gawing mas matibay, mas produktibo at mas sustainable ang mga pananim na makakatulong sa pagpapalakas ng ating agrikultura at seguridad sa pagkain. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!